Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang pagkakataon na minsan pa ako ang inyong lingkod, Pastor Emeline Eliseo Gioliegi, ay mag-share sa inyo ng salita ng Diyos na pinamagatang The Calling of the Church. Pag-aralan po natin mula sa Efeso chapter 1 verse 18. Sabi sa wikang Tagalog, naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa kanyang mga hinirang. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Sa oras na ito ay tayo'y manalangin. Minsan pa, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, narito ang iyong iglesia. Lumalapit sa iyo upang patuloy, O Diyos, na hingiin ang iyong karunungan at kaalaman at salamat na pagpalain mo kaming lahat sa mga salitang aming pag-aaralan. Ang iyong lingkod po ay gamit mo lamang. Thank you for the mind of Christ na patuloy na sumaamin upang maunawaan namin ang iyong kalooban. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Glory to God. The calling of the church. Ano bang pagkatawag ng Diyos sa atin as a body of Christ? Sabi nga, Christ is the head of the church and we are the church and source of all its authority. Nasa Kanya ang kapamahalaan, ang kapangyarihan ng kabuuan ng body of Christ. He rules the church not by force. Always remember this. Kaya binigyan niya tayo ng kapangyarihan to choose right and wrong, no? Yung will, binigyan niya tayo upang ang kanyang church ay lumakad, sumunod, no? Doon ayon sa kanyang kalooban na malaya, hindi sa pilitan, dahil hindi po tayo robot, tayo po ay person na katulad ng ating Panginoong Hesus. Malaya na tayo sa control ng kaaway, kundi sabi nga ay malaya na tayo upang gawin ang kalooban ng Diyos sa atin bilang miyembro ng kanyang iglesia. But by His Word and Spirit, no? Hindi by force, kundi sabi nga, sinusunod natin siya, ginagawa natin ang ating tungkulin sa pamagitan ng kanyang salita at sa patnubay at gabay ng Santong Espiritu. All human officers in the church are clothed with the authority of Christ and must submit to the control of His Word. Do you agree with me? Lahat ang tinawag at pinili ng Diyos upang pangunahan ang kanyang iglesia, pamunuan, alagaan, in-nurture, no? Upang ang iglesia niya ay tunay na karapat-dapat at kalugod-lugod to present, no? Upang sa panahon ng tinatawag na haharap na tayo sa Diyos, sa marriage supper of the Lamb, na kung saan ay pakakasalan tayo ng ating tagapaglikha, ng ating tagapagligtas, the groom, walang ibang ating Panginoong Hesus, ay tunay nga nakaaya-aya tayo. Walang bahid dungis, walang kulubot, no? Kundi makikita sa atin ang glory ni Lord at ang nais ng ating Panginoon, no? Sa kanyang harapan kung sino ang kanyang church, no? Ang pinakamamahal. So, nakasalalay po sa mga officers ng ating Panginoon, yung mga leader, mga pinuno ng ating Panginoong Jesucristo upang pangalagaan ang kanyang iglesia. Kaya dapat ang kanyang mga pinuno, ang mga lingkod niya at ang lahat ng kanyang mga followers ay nakasubmit, no? Doon sa kalooban ng Diyos. Hindi yung nagko-control sa kanila ay ang sanlibutan or ang kaaway. Kundi be sure na ikaw na tunay na lingkod ng Diyos. Alam mo kung ano ang iyong tungkulin sa harapan ng Panginoon na tinawag as an officer, no? Sa iglesia. The extraordinary officers. Makikita natin sino sila. Sa Efeso chapter 4 verse 11 to 14, makikita natin na ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ibanghilista, at ang iba'y pastor at guro. Sila itong mga extraordinary officers na tinawag at pinili ng Diyos sa body of Christ. At nagmamanifest sila
or nag-ooperate sila sa bawat lokal na iglesia. Bawat lokal na iglesia ay mayroong mga anak ng Diyos na sabi nga, tinawag ng Diyos as an officer na mamahala na mga apostol, may gift of an apostol at propeta. Kaya dapat na-identify ng bawat lokal na iglesia kung sino ang apostol, sino ang propeta, sino ang may gift na evangelist or evangelista, pastor at guro. Dahil hindi lahat sa iglesia ay pastor. Kaya huwag maging hypocrites. Minsan dito kumikilos ang kaaway, bakit hindi nagagawa ng lokal na iglesia or ng the body of Christ ang kanyang tungkulin, ang kanyang tupos, bakit hindi makasunod sa kalooban ng Diyos? Dahil hindi nagagawa ng bawat mga extraordinary officer ng Panginoon ang kanyang calling. Hindi niya nagawa ang kanyang trabaho na manipulate ng pastor. Na kung tutuusin, apostol siya, pero ang pinapagawa sa kanya at ang hinahanap sa kanya ay gift ng pastor. Evangelist siya, pero ang hinahanap sa kanya ay ang pastor at ang tawag sa kanya ay pastor. Propeta siya pero ang tawag sa kanya ay pastor. Evangelista siya, guro siya pero ang tawag sa kanya ay pastor. So dapat nagmamanifest this fivefold ministry. Kaya dapat igalang ng bawat lokal na iglesia and the body of Christ kung sino ang lingkod na ito para magawa niya ayon sa kalooban ng Diyos ang kanyang tungkulin, yung operation. Dahil hindi maaari na ang pastor ay siya lahat ang gagawa. Pinadala niya sa bawat iglesia upang maging katuwang ang limang ito. Magkatuwang upang pangalagaan para ang kanilang tungkulin. Bakit ibinigay ng Diyos ang extraordinary officers na ito, yung fivefold ministry na ito? Ang sabi sa verse 12, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang. Dahil hindi maaari na pastor lang ang lahat na nangangalaga sa body of Christ, dahil iba ang operation ng pastors, iba ang operation ng apostol, ibang operation ng propeta. Kaya minsan nag-aaway-away at hindi nagagawa, may struggle dahil hindi magagawa ng evangelist ang kanyang ginagawa, pinipilit pagawa sa kanya yung gawain ng pastor na siya'y evangelist, pinapagawa sa kanyang gawain ng pastor, siya'y apostol, pinipilit na gawin sa kanya ang gawain ng guro, siya'y propeta. Kaya may struggle. Bakit? Dahil ang bawat nagmamanifest na gift sa bawat lingkod ng Diyos nito, hindi siya malaya na gawin kung anuman ang bawat isa na covenant niya kay Lord dahil namamanipulate ng isang gift lang. Kaya dito bumabagsak at dito nagkakagulo at dito hindi nagkakaunawaan at dito ay hindi. Kaya hindi nagtatagumpay, magulo sa loob ng iglesia dahil hindi ina-appreciate at hindi binibigyan ng laya upang gampanan ng bawat extraordinary officers na lingkod ng Diyos sa body of Christ. Kaya ang galaw ng iglesia naapektuhan ng mga tupa. Sabi nga, dumadating sa pinaka-head na dapat siya lang ang masunod. Always remember this. Hindi tayo tinawag at pinili ng Diyos to compete, kundi upang igalang kung ano ang mga calling ng bawat isa. Do you agree with me? Kaya para ang iglesia ay sabi nga, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikauunlad ng kanyang iglesia. Kaya ang gulo sa iglesia, hindi umuunlad. Bakit? Dahil hindi nakakalipad ayon sa kalooban ng Diyos ang calling ng bawat extraordinary officers. Dapat ay pagka sinabing tinawag siya ba propeta, parang naiinggit ang pastor, no? Kaya hindi siya pinapakinggan kasi hindi siya accept ng propet na siya ay propeta. So sabi nga, napakahirap yung ganong sitwasyon. Kaya hindi umuunlad ang iglesia. Dapat matutong igalang kung ano ang gift ng bawat isa sa pagkatawag at pagkapili ng Panginoon. At sama-sama ang limang ito upang
Sabi nga, sa gayon tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao, ayon sa pagiging ganap ni Kristo sa ating mga buhay. Kaya maging ganap si Kristo sa ating mga buhay dahil nagtutulungan, nagmamanifest ang limang ito. Hindi na tayo matulad sa mga batang madadala ng bawat aral, no? Kaya sabi nga, matatag ang iglesia dahil nagtutulungan ang limang ito na ipaunawa kung paano mamuhay ang buong pamilya ayon sa Kristiyanong pamumuhay na nais ng Diyos na nakaugnay sa iglesia. Para sa, sabi nga ng Panginoon, hindi na tayo maging katulad na parang sasakyang dagat na sinisiklot-siklot ng mga alon at tinatangay ng hangin. So, hindi tayo mag-aalinlangan na kung saan may gift doon, sino yung kakilaan, yung sabi nga ay kung saan yung parang maganda doon ka na lang maniniwala, no? Sabi nga ay hindi naging matatag, rooted and grounded ang mga tupa dahil na-observe nila na walang pagkakaisa doon pa lang sa mga extraordinary officers na tinawag at pinili ng Diyos. So, hindi nagagampanan. Sabi nga ng Panginoon, sabi ni Pablo ay ang Diyos ang nagtatanim. Yung pundasyon, no? Sila ang nagtatanim. At sabi nga sila ni Apolos ang nagdidilig. So, hindi gawain ng isang tao lang, no? Ang lahat ng gift dapat ay tulungan kung ano ang gift ng bawat isa. Sabi nga, hindi na tayo malilinlang na mga taong ang hangad ay ibulid tayo sa kamalian. Kapag nagawa lang ng pastor ang kanyang tungkulin sa iglesia at nandoon nagawa ng apostol ang kanyang tungkulin sa iglesia, nagawa ng tama ng propeta ang kanyang tungkulin, ang guro, no? Sabi nga, ang ibanghilista, sabi nga, talagang ang bilis lumago ng body of Christ, ng mga tupa. At talagang hindi sila wonder, no? Na totoo ang mga lingkod ng Diyos dahil nakikitaan ng coordination, harmony, at sabi nga na i-impart sa kanila kung paano itanim, patatagin, no? Sabi nga, magtatanim yung ang evangelist, magtatanim siya ng salita ng Diyos. Pagkatapos, titipunin siya ng mga apostol at gawing, sabi nga, patatagin. Pagkatapos, ay aalagaan, no? Ang mga apostol, pagkatapos niya itong small Kersel group, ibibigay niya sa iglesia, paalagaan niya sa pastor. At magtutulungan yung pastor, tuturuan, sumunod ng teacher. At sabi nga, nakamasid, nakatingin, nakabantay ang propeta kung umaayon pa ba sa kalooban ng Diyos ang body of Christ or lokal na iglesia. At kinukorek niya ito kung ano yung mensahe na nais na ipinaparating ng Diyos upang ikorek at turuan ang body of Christ. So, napakaganda sana, harmony, no? Hindi yung, sabi nga ay, nagkakaroon ng competition, na at sabi nga ay, kinukontrol na huwag maka-operate ang anumang gift sa bawat extraordinary officers na tinatawag ng Panginoon. So, napakahirap at dahil dyan makikita mo, enjoy si Satanas upang guluhin, no? Bigyan ng war ang loob ng iglesia. So, kawawa ang mga tupa. So, always remember that the most important of these were the apostol. Kasi ang saligang salita ng Diyos, no, ay sabi nga sa apostol ipinagkaloob ng Panginoon. Dahil ang ating yung founder ng salita na tunay na mula sa ating Panginoong Jesucristo ay ang tinatawag na apostolic teaching. Talagang turo na mula sa mga apostol, no? So, makita natin that apostol had certain special qualification. Makita natin dapat yung iglesia ay na ang apostol ay nagagawa niya ang kanyang tungkulin, no?
Hindi yung, sabi nga ay kunin na lahat at i-control ng pastor. Hindi. Dapat magampanan ng apostol kung ano ang kanyang calling. Kasi mayroon talaga na apostol na may calling siyang evangelist or kung ano pa yung mga gift niya, no? So, may mga ganong situation. But always remember, the most important of these were the apostles. Okay? So, apostol had a certain special qualification. Sa Gawa chapter 14, verse 4, kaya't nahati ang mga tao sa lungsod. Pumanig ang iba sa mga Hudyo at ang iba naman sa mga apostol. Ito sila yung mga 12 apostles at kasama na rin sina Pablo, no? Na sabi nga ay nagtuturo talaga sa tunay na aral na salita ng Diyos. Okay? Na narinig talaga nila sa Panginoon, no? Kaya naisulat nila ang Bible, no? Kaya naisulat nila ang bawat aklat sa Biblia. Dahil sila mismo directly nakarinig sa ating Panginoon at naranasan nila at nakasama ang ating Panginoong Jesucristo. So, they were directly called by God. Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 9, tapat ang Diyos na tumatawag sa inyo upang kayo'y makipag-isa sa kanyang anak na si Jesucristo, ating Panginoon. Always remember this. Tapat ang Diyos na tumatawag, no, sa bawat extraordinary officers, lalong-lalo na ang apostol. So, Christ after the resurrection. Makita natin, sila talaga. At pinatunayan sa 1 Corinthians chapter 9 verse 1, sabi niya, hindi ba't ako'y malaya? Sabi ni Pablo. Malaya ni si Pablo mula sa kautusan, no? Mula sa kanyang teolohiya. Always remember, si Pablo talaga napaka-stricto. Number 1 pa, siya pa sundalo, di ba? So, grabe siya sa disiplina, no? So, at sa kanyang napaka-faithful niya dati sa kanyang relihiyon, no? Bilang isang Pharisee, no? So, makita natin na sabi niya, hindi ba't ako'y apostol? So, identify ni Pablo na ako'y apostol. Kaya sa bawat mga extraordinary officers ng Panginoon, mga elders, sabi nga, kilanlin mo kung ano ang iyong gift, no? At manindigan kaya na yan yung gift mo, okay? Upang magawa ng bawat isa kung ano ang kanyang tungkulin sa iglesia. Sabi nga, hindi ba't nakita ko si Jesus na ating Panginoon? So, apostolic teaching, very strong. Bakit? Kasama nila Nakita niya mismo si Jesus Hindi ba't kayo ang bunga ng aking paglilingkod sa Kanya? Yun, dahil siya inanalig na sa ating Panginoong Jesus, when He preached Jesus Christ, maraming na-convert sa paniniwalang Kristiyano. Naniniwala sila sa pamagitan ng mga apostol na ito, na tunay na si Jesucristo ang saligang bato na kung saan ay siya yung ulo at founder ng iglesia, no? Walang ibang ating Panginoon. We're conscious of being inspired, no? Makita natin sa 1 Corinthians chapter 2 verse 13, sabi, sa mga nagtataglay ng espiritu, ang ipinaliliwanag naming mga katotohanang espiritual, mga pananalitang turo ng espiritu at hindi ayon sa karunungan ng tao ang ginagamit namin. So, ang tinuturo yan ng apostolic teaching na sinalina ng ating Panginoon ng kanyang katuruan, ng kanyang salita ay ang mga apostol, no? Sabi nga ay hindi teolohiya lang ng kung sino mang mga matatalino sa mga panahong iyon. Hindi teolohiya lang ng mga philosopher o ng ibang mga cultic person, no? Dahil lang naka-dream, naka-experience, or kung ano. So, pero hindi nila kilala si Jesus Christ, no? Pero sila, kasama nila si Jesus Christ Talagang nakausap nila, na-experience nila talaga. At narinig nilang aral, no? Na talagang mula sa ating Panginoong Hesus, no? So, sabi nga dito, mga pananalitang turo ng espiritu at hindi ayon sa karunungan ng tao ang ginagamit namin. So, doon nating makikita na totoo na mula sa ating Panginoong Hesus apostolic teaching. Perform miracles. Makita natin na totoo ang salita ng Diyos at ang ating Panginoon, no? Na nagpe-perform ng miracles at nagmamanifest ito sa mga lingkod niya. 2 Corinthians chapter 12 verse 12, buong tiyaga kong pinatutuhanan sa inyo na ako'y isang tunay na apostol sa pamagitan ng mga kababalaghan at iba pang kamanghamanghang bagay. So, nang inaccept ni Pablo ang ating Panginoon bilang hari, Diyos at tagapagligtas niya, nagmanifest sa kanya
ang karunungan at kaalaman at higit sa lahat yung kapangyarihan kung paano si Jesus ay nag-perform ng signs and wonders and miracles. Talagang ganun din, no, ang nagmamanifest sa kanya na tunay na apostol na pinili at tinawag ng ating Panginoong Jesus, no? We're richly blessed in their labors. Makita natin na talagang sabi sa 1 Corinthians chapter 9 verse 1, sabi niya, hindi ba't ako'y malaya? Hindi ba't ako'y apostol? Hindi ba't nakita ako si Jesus na ating Panginoon? Hindi ba kayo ang bunga ng aking paglilingkod sa Kanya? Kaya tinatamasa ngayon ng mga tupa ng body of Christ ang bunga ng katotohanan na salita ng Diyos na ipinangaral ng mga apostol, lalong-lalo na ni Pablo, no? At tayo rin ngayon sa body of Christ, new generation, makita natin na tinatamasa natin ngayon ang katotohanang aral ng mga apostol. So the New Testament also speaks of prophets. Okay? Men especially gifted to speak to the edifications of the church and occasionally predicting the future things. Yan naman ang evangelist, yung kanyang gift, no? Sabi nga, may gift siya to speak to edification. Sabi nga ay, kung gusto mong makorek ng tunay na mula sa Diyos, sabi nga, tanggapin mo ang kikilanlin natin siya na siya ay propeta. Kasi pag hindi natin siya pakinggan, na itinutuwid na ang bawat isa sa atin ng Diyos, mapapahamak ka. Kaya dapat identify ng lokal na iglesia or the body of Christ kung sino ang tinawag at pinili ng Diyos na mayroong gift of prophet. Okay? And be sure na ang tao ring ito, ikaw na alam mo na may calling sa ating Panginoon, be sure na hindi sa sarili mo lang karunungan at kaunawaan. Be sure talaga na mula sa Diyos ang ipapahayag mo dahil delikado, no? Delikado na kasinungalingan ang sasabihin mo bilang isang propeta. Sabi nga, ang hirap dyan yung paghukom ng ating Panginoon. Ano pa? It also mention evangelist. Ano man itong trabaho ng evangelist? Who assisted the apostles in their work. Okay? So, yung evangelist ay siya yung talagang kahit saan siya magpunta, ang puso niya ay nag-aapoy na yung taong ito ay dapat ay makakarinig ng salita ng Diyos. Sabi nga, one-on-one or karamihan or marami. Basta wala siyang pakialam. Sabi nga, masaktan ka man o hindi, basta ibuhos niya ang salita ng Diyos at bahala ka ng tumanggap. At doon sa tumanggap ng salita ng Diyos, sabi nga, sisimutin yun, pupuntahan yun ng apostol at isi-cell group sila. At pagkatapos sa cell group, ibibigay sila sa pastor para alagaan ng pastor at magtutulungan sa loob ng lokal na iglesia, mag-nurture ang teacher at ang prophets at ang pastor. Ang pastor, no? Kaya yung evangelist, siya itong naglalakad, no? Sabi nga, herdman, nagtitake care and feed the flocks. Talagang kung saan siya magpunta, talagang mangangaral siya ng salita ng Diyos. Yun yung spirit niya. Nag-aapoy ang kanyang puso upang ipangaral ang katotohanan ng salita ng Diyos. Teacher to teach and edify the church. Ang teachers naman ay siya yung talagang kumbaga sa grabe siya. Kung sa Ilonggo pa, maid-id. Talagang tuturuan kanya ng husto. Tuturuan kanya ng husto para sumunod, no? Upang ikaw ay ganap na matuto, no? At maunawaan mo kung ano ang tunay na salita ng Diyos upang ikaw ay patuloy na lumago. So nagtutulungan sila, no? Yung sabi nga, who assisted the apostles in their work, and then pastor, siya yung herdman, tagapag-alaga. Siya itong yung pusong, sabi nga, pagtsatsagaan kanya talaga, bibisitahin kanya, sabi nga, lahat gagawin niya ay bumalik ka lang sa Panginoon kahit matigas yung ulo mo. Ito yung lingkod ng Diyos na
pagtsatsagaan ka. And then, magtutulungan sila ng teacher to take care upang pakainin ka, lumago ka sa lokal na iglesia. And then, sabi nga, upang i-purify ka, i-edify ka, i-nurture ka, upang i-mold ka kung magiging sino ka rin. Kung ano din yung gift mo sa Panginoon, no? So the power of the church, dogma or teaching power, the church is commissioned to guard the truth. Always remember this. The church is commissioned to guard the truth. Yung katotohanan, iniingatan, no? To hand it on faithfully from generation to generation. Para hanggang sa magiging kaapu-apuhan ng bawat buong pamilya ay patuloy na sila'y mamuhay doon sa aral ng Diyos na mula sa tunay na apostolic teaching. And to define it against all forces of unbelief. Para hindi sila matangay ng ibang kasinungalingang turo na mula sa kaaway, mga false prophet or false pastor or false teacher, evangelist and pastor, no? So doon natin makita kasi may mga ganun ding lingkod ang demonyo. Kaya anong ibig sabihin? Governing power. The church have a governing power, no? God is a God of order. Who desires that all things in the church be done decently and in order. Okay? Kaya dapat harmony, may coordination. Hindi yung nag-aaway-away, yung mga extraordinary officer. Dapat doon pa lang sa extraordinary officer, sa mga elders, no? Ay may harmony na, no? Sabi nga, for that reason, He made provision for the proper regulations of the affairs of the church. Amen? And gave the church power to carry the laws of Christ into effect. Kaya para effective ang batas ng Diyos na siyang nagaganap at nasusunod sa body of Christ or sa lokal na iglesia. So this also include the power of discipline. Always remember, sila yung nagpapatupad din ng disiplina sa lokal na iglesia or the body of Christ. The purpose of discipline in the church is twofold, no? Namely, to carry into effect the law of Christ concerning the admission and exclusions of members. And pangalawa, to promote the spiritual edifications of the members of the church by securing their obedience to the law of Christ, no? Dapat magiging effective. Kaya nandoon na sila yung mag-i-impose ng discipline upang patuloy na magiging effective itong body of Christ at ang buong pamilya ay makasunod doon sa batas ng Diyos. At ang pangalawa, upang itong mga members, no, ng church or the family ay ma-secured sila na tunay na makita na sila'y sumusunod sa batas ng Diyos bilang followers of Jesus Christ. So, maiingatan ang bawat pamilyang Kristiyano sa pamagitan ng church, no? Kapag nagampanan ng extraordinary officers ang kanyang mga tungkulin, kung paano ingatan, i-guard, no? Palaguin, alagaan, upang magiging fruitful and effective ang body of Christ. Na ang ibig sabihin, ang Kristiyanong pamilya, no? Makasunod sa kalooban ng Diyos. So the power of ministry of mercy. Always remember na sa bawat lingkod ng Diyos, nangingibabaw dapat ang mercy. Because our God is a God of merciful. Kaya ang sabi nga ng Panginoon, hindi hain ang hanap ko, kundi habag. Always remember this. Bagaman batas yan ng Panginoon, gamitin natin ang batas ng Diyos na may habag. Do you agree with me? So, dapat ma-identify na tayo ay mga lingkod ng Diyos, hindi lingkod ni Satanas. Okay? Sabi nga, makikita natin, Christ sent out His disciples not only to preach, always remember this, but also to heal and manner of diseases. Makita natin, yung mercy ay gumaling ang mga may sakit. No? Kaya wag nating ikagagalak din na porket alam natin, kasi hindi yan sumunod sa Diyos kaya sabi nga ay karapat dapat yan sa kanya. Nandun pa rin. Sabi nga, ayan, nagiging disobedient man siya sa Panginoon, but always remember, kapatid natin siya kay Kristo at mahal siya ni Kristo. Kaya
ipanalangin natin na siya'y gumaling. Nung lalo na ikaw na may alam mo na may gift of healing ka. Okay? So, ang mahalaga pinag-pray natin. Pero ang Diyos pa rin ang siyang na kakaalam kung pagalingin nga ba niya ito o hindi. Amen? So, ang mahalaga, we are always have mercy sa ating kapwa. And among the early Christian, there were some who had the gift of healing. Kaya ikaw na may gift of healing, napaka-importante mo sa iglesia. Okay? Sa Matthew chapter 10 verse 1, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito talaga ang nagmamanifest, lalong-lalo na sa Church of God's Miracle. Ito ang ating tupos, kaya don't be hesitate na ipanalangin mo ang iyong kapwa upang siya'y gumaling. No? To God be all the glory. Ama, maraming salamat po sa salita na minsan pa'y pinahayag mo sa iyong lokal na iglesia upang ang buong pamilya ay makalakad sa iyong kalooban at patuloy na mula sa pamunuan ng iglesia hanggang sa bawat pamilyang Kristiyano ay mayroong coordination and harmony at makagawa ng iyong kalooban upang patuloy na umunlad ang iyong iglesia, magiging fruitful and effective sa iyong harapan at maging handa anumang oras dumating ang aming Panginoong Hesukristo upang kamtan namin ang pangako na buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Pagpalain mo po, O Diyos, lahat ng nakinig ng salitang ito. Glory to you. God bless everyone. In Jesus' name we pray. I love you in the Lord. Amen.